Yo guys, it's your boy, The Boy. Welcome back sa ating Usapan Episode 3. So, keep watching and enjoy the video. So, ito po yung pangatlong guest natin guys. So, pakilala ko muna. Aldrin Stone, mahigit 20 years na dito sa Japan at taga Isulan Sultan Kudarat. Almost 2 decades ka na dito sa Japan, pataas. Ano yung feeling mo nung unang pagdating mo? Tapos ngayon na medyo matagal ka na talaga dito sa Japan. So, yun, namamangha ako nung dumating ako dito sa Japan, no? Kasi nga, na-amaze ako doon sa ano nila, sa pagbaba mo pa lang ng eroplano, susunduin ka nung ano, susunduin ko ng yung walang driver na train. Talagang namamangha ako doon at saka sa mga sasakyan nila, mangha ako kasi parang robotic ang dating sa akin. Pero ngayon, gawa nga matagal na tayo dito sa Japan, parang naging ordinaryo na rin lang din. Kasi nga, parang dito na nasanay din yung ano ko, yung buhay ko. Gawa nga nung una dito sa Japan, talagang nangangapa ako. Kasi nga, hindi ko alam kung paano magsalita ng Japanese. Ang alam ko lang, arigato. Oh, di ba? Yun lang yung baon mo. Yun lang yung baon ko. Tumagal-tagal na ako, umabot na ng 10 years mahigit. So, doon ko na-enhance ko pa ang ability ko sa Japanese. Kaya ngayon, masasabi ko ang Japanese level ko ay talagang kampeki. Ano yung mga dating practices ng Japan na ngayon ay nabago na? Well, sa pagkakatanda ko, ang napansin ko nung nabago ngayon sa Japan, way back 20 years ago, dati wala pang yung second street, second hand na mga store, wala yan. Ang talagang makikita mo sa mga sa mga basurahan ng mga mansion ng mga tao dito ng mga Japanese, itinatapon lang nila yung mga appliances nila. Kaya kaming mga Pilipino nung araw, talagang tuwang-tuwa pag nakakita kami ng mga appliances doon sa mga ibaba ng nila. Kasi hindi nakaw yun, pwede mong kunin yun. So lahat tapon na yun, kahit mga branded na mga bag, mga damit. Panasonic, may mga Biton pa nga. Siyempre mga Hapon nung araw kasi gawa nung bubble pa sila. Ang ibig sabihin ng bubble, yung talagang economy nila, angat na angat pa sa buong mundo. Nung mga panahon na yun, kaya talagang ang sobrang yaman ng Hapon at galante sila nung araw, hindi katulad gawa ngayon. Ibang-iba na. Yun ang kaibahan. Pangalawa, yung cellphone. Syempre dati yung ginaganon-ganon pa. Ngayon iPhone na tayo. So way back nung may alam ako dati na SoftBank. SoftBank siya dati pero nung naabutan ko dito sa Japan yan, J-phone. Tapos naging Vodafone hanggang napunta ngayon sa SoftBank. Yun ang mga bagong napansin ko dito. At yung basurahan, gawa nga ng plastic, yung kulay itim, black yan. Ngayon transparent na, makikita mo na yung loob. Pero nung araw, kulay itim yan. So lahat same lang siya dati, black lang talaga. Black lang talaga. At saka pwede mo ilagay lahat doon. May nabubulok man, ay hindi nabubulok. Pero iba na talaga yung Sineseparate mo talaga yung mga bote, sineseparate din yung mga cans. Pero yung nabubulok, mga saging at saka mga papel, doon sa itim na na yun, sa itim na tawag nito, sa plastic. Pero gawa nga ng may mga krimen na nangyari dito sa Japan, kasi dito sa Japan kasi, kapag may mali, inababago nila kaagad. Yung krimen kasi naalala ko may chinachap na putol-putol. Doon sinilid sa black plastic na yon sa So kumbaga may mga crime na ganon tapos dun pinapasok sa loob ng plastic bag na itim yung mga katawan. Yes. Pero yung crime na yun, bihira lang mangyari yun. Hindi yun, once in a lifetime lang mangyari kasi dito sa Japan na talagang sila, dinadaiji nila, ibig sabihin ng daiji, talagang care, mayroon silang sila sa kapwa nila tao. Siguro yung mga panahon na yun, siyempre, hindi natin alam kung ano man ang nagawa ng tao na yun, tayong magagawa kung bakit niya nagawa yun. Wala tayong alam. Tapos ngayon na separated na talaga lahat. Napaka-organized talaga ng basurahan nila. Yun ang maganda doon kasi nga gawa nga siyempre Pilipino tayo, may din na to, may wish din ako na sana sa Pilipinas din ganun din ang mangyari sa bansa natin. Pero alam ko naman ang Pilipinas ngayon ay maganda. Dito sa Japan kasi yung basura sinisingrate na nila, talagang binubukod nila yan. Pero nung araw wala yan. Walang pakialam pati yung sigarilyo. Talagang tinatapon kahit saan. Ang Japan kasi pag may mali, binabago nila, nililinis nila. Sabihin ko ng damak ang Hapon nung araw. Pero ngayon okay na. Okay na. So grabe pala yung mga nabago din, no? About din sa mga narinig ko, yung signage nila dito dati,
puro ano lang talaga, Japanese lang taga. Pero since madami ng foreigner na dumadating dito, so meron na ding mga signage na nakalagay sa baba, English. Sa tagal mo dito, ano yung one thing na nagustuhan mo sa Japan or sa mga Japanese? Ang nagustuhan ko sa Japanese, respectful sila sa kapwa-tao nila. Parati nilang iniintindi yung kapwa-tao nila. Hindi nila iniintindi ang sarili nila. Parati nilang iniisip yung kapwa-tao nila. At yun ang nagustuhan ko sa kanila. Ano sila, respectful at talagang professional sa mga bagay-bagay. Aside sa good things sa Japan, I'm sure may mga dark side din. Sa tingin mo, meron ba or wala? Mayroon sa work style ko kasi nga sa construction at sa mga halimbawa sa mga kaisya, may mga tao katulad ng mga Hapon na talagang hindi maiwasan yung mga nagbubuli. Kaya hindi naman lahat ng mga Hapon ay nangbubuli pero almost sa mga tao na to ay talagang masyadong mababa ang tingin nila sa mga foreigner, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Kung dark side ang pag-usapan, bastos sila kung bastos. Oo, kasi nagmumura sila. Nagmumura sila sa harap-harapan, sigawan. Oo. May mga bagay talagang ganun, hindi maiwasan sa mga Hapon. Sa work site ko, yun ang na-experience ko. Dito naman sa sa private na halimbawa, nag-aano kayo, naglalakad kayo, itsismoso ang mga Hapon. Oo. Lalo pa kapag nakita nilang foreigner, kakaiba ka. Yung wala kang pakialam kasi freedom tayo pinanganak lalo tayo sa Pilipinas. Sa Amerika din ganun. Freedom tayo, na puso natin freedom. Kasi nga gawa nga ng sabi ko mga Hapon, inintindi nila parati yung mga sasabihin ng kapwa nila. Kaya tayong mga foreigner, pag nakita nila na naglalakad, parang maririnig ko kasi naintindihan ko mga sinasabi nila. Sabi nila, tingnan mo yung foreigner na yan. Chismoso ang mga Hapon. Yun So, ang, meron din mga marites, mga din, chismoso din. lalo-lalo ni mga lalaki, yung mga osang. Osang, ibig sabihin yung papunta ng 40 na. Yun ang mga chismoso. Any advice sa mga Filipino na gustong magtagal dito sa Japan? Well, may kanya-kanya tayong style, ne? Pero sa side ko naman, kasi nga gawa nga ng mga plastic ang mga Hapon, makikiplastic ka rin. Kasi hindi ka magtatagal sa isang lugar kung puro aawayan mo yung mga tao. Kailangan makisama ka rin. Tapos kung gusto mo pang magtagal talaga dito sa Japan, sabi ko nga, may kanya-kanya tayong karakter. Pero sa side ko, as long na may sarili kang opinion. Kasi minsan pagka tagilid ang opinion mo sa mga Hapon, talagang ayaw ka nila. Pero tao ka Siyempre, talagang panindigan mo kung sino ka kasi doon ang pagkagawa sa ng Diyos wala kang babaguhin. Pero kung plastic ang harapan mo, yung mga Hapon, Tupperware na lang kayo, mga ganun. Yun ang advice ko. Relax lang. Actually, relax lang pag pumunta kayo dito sa Japan. Huwag kayong masyadong yung iniisip nyo, yung masyado kayong down dahil mataas ang Japan. Tapos Pilipino tayo, wag. Relax lang. Paras pantay-pantay tayong tao. Pantay-pantay tayong tao, walang mahirap, walang mayaman. Relax lang. Simplihan mo lang ang buhay. At talagang kung saan ka man pupuntang lugar, magtatagal ka. So, maiba tayo, dito naman tayo syempre madaming Filipino dito sa Japan. So, ano yung mga disadvantage and advantages kapag yung circle mo mga Filipino? Siyempre, nakakatuwa. Talagang mga atmosphere ng mga Pilipino, masayahin. Masayahin ng mga Pilipino. Nakakatuwa, maganda makisama sa mga Pilipino. Kasi ang mga Hapon, hindi ko naman sinasabi nila lahat. Ang mga Hapon, medyo may pagkasumitay. Ang ibig sabihin ng sumitay, malamig. Hindi nila alam kung paano mag-enjoy. Tayo mga Pilipino, bumagyo man, gumuho man ang mundo, nakatawa pa rin. Kaya maganda, yun ang kaibahan pag nag-hangout ka o nakikipag ka sa mga Pilipino. So yung downside naman ng mga Pilipino, ganito yan. Huwag mo i-dip. Kumbaga neutral ka, preno ka. Kasi pag dinip mo yan, nandyan na yung utangan ka, nandyan yung kakaingitan ka, nandyan yun yung magagalit sa'yo. Kasi nga parang, ba't may kakaiba tong tao na to? Ba't ako parang ganito? So yun ang natin. Yung parang hindi naman masasabi na tong crab mentality. Kasi hindi naman mawawala yun. Kaya pagka nakikipagkaibigan ka sa mga Pilipino, neutral ka lang. Hanggang may limitasyon. At ipakilala mo sa sarili mo na respeto kang tao sa kanila. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay may nakuha kayong kaalaman. And for fresh updates, i-follow nyo na lang din po ako sa aking social media account
Link in the description below. For more videos like this, please do consider supporting my channel and see you in my next video.